Magandang araw at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Muli, narito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Maghahatid po sa inyo ng magandang balita ng kaligtasan sa pamagitan po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54. At ito po ay ating babasahin. At pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya doon at napasa Galilea, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo ng isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo ng kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Naparoon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, na dooy kanyang pinapaging alak ang tubig, at naroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki, sapagkat siya'y naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus, at siya yumaon sa kanyang lakad, at samantalang siya ay lumusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangagsasabi, ng kanyang anak ay buhay. Itinanong niya sa kanila ang oras nang siya ay pasimulan ng paggaling. Sa kanya nga ay kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras, inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon, nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, at siya ay sumampalataya at kanyang buong sambahayan. Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya ay pumaroon sa Galilea na mula sa Judea. Opo, muli, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal. Ito pong ating tatalakayin sa Juan Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54 ay patuloy po ang pangaral ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At dito'y naparoon muli siya sa Galilea, at doon ay nakita siya muli ng mga tao na sa kanya'y nagsisampalataya. Ngunit hindi rin siya nagatubili na sabihin sa kanila na ang mga tao na tumatanggap sa kanya ay lalong makatanggap ng mga himala at pagpapagaling mula sa Panginoon. Dahil dito sa versikulo 43 hanggang 44, pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya doon at napasa Galilea, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo ng isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Alam naman po natin, mga minamahal, na si Jesus ay taga Nazaret. At doon sa Nazaret, kahit nagpapakita siya ng mga dakilang tanda, mga palatandaan na siya ang Kristo ng tagapagligtas,
na anak ng Diyos ay nagdududa sa kanya ang kanyang mga kababayan. At pinagwikaan pa siya ng kung ano-anong mga salita dahil siya'y itinakwil doon. Hindi nila tinanggap ang mga kababalaghan na ginagawa ni Jesus. Kinukwestiyon nila ang kapangyarihan at karunungan na taglay ni Jesus. Ito po ay nasusulat sa Mateo, Kapitulo 13, versikulo 54 hanggang 58. At ito po ang ating mababasa na sinasabi, at pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan? At ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi o karpintero? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago at Jose, at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi baga silang lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya ay kinatisora nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya ay hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng panampalataya. Dito mga minamahal, ang Panginoong Hesus doon sa Nazaret ay kilala siya bilang anak ng isang karpintero at anak ni Maria. Ang lahat ng kanyang mga kapitbahay ay kilalang kilala sila, ang buo niyang pamilya at ang buo nilang pagkatao. Maliban na lamang ang pagkakilanlan na si Jesucristo ang kanilang Mesiyas. Nagtataka lamang sila bakit may angkin, nakapangyarihan at mga kababalaghang nagagawa si Jesucristo. Bagamat nakita nila ang mga dakilang tanda, itinakwil pa rin nila si Jesus at hindi kailanman nila sinampalatayanan ang mga kapangyarihang galing sa Diyos Ama na ipinagkaloob kay Jesus na anak ng Diyos. Ang pagkakilala nila kay Jesus, anak ni Jose na karpintero at anak ni Maria. Kilala din nila ang mga anak ni Maria at ni Jose na mga kapatid ni Jesus sa laman na sinasabi sa versikulo 55 hanggang 56, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Kaya siya bilang anak ng tao ay kilala nila si Jesus. Ngunit dahil sa angkin niyang karunungan at nakapagbigay siya ng mga milagro, mga himala, nakagawa siya ng mga kababalaghan, ay pinagdudahan siya, kinukwestiyon ang pinanggalingan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa versikulo 58, at siya hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng panampalataya. Ganito mga kapatid ang sitwasyon sa Panginoong Hesus noong unang siglo, 1st century
ng personal nangangaral ang Panginoong Hesus sa sambahayan ni Jacob kasama ng Panginoong Hesus ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan. Yun po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa Panginoong Hesus upang makapagpagaling ng mga may sakit, gayon din ay makapaggawa ng iba't ibang mga tanda at mga kababalaghan. Kaya mula roon sa Nazaret ay lumisan siya at tumungo ng iba't ibang lugar at napunta nga siya ng Galilea. Kaya dito sa Juan 4:45, kaya nang siya dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga Galileo. Nang kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Kaya doon sa ibang lugar na napuntahan ni Jesus ay pinaniwalaan siya at sumampalataya sa kanya. At sa verse 46, naparoon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, na dooy kanyang pinapaging alak ang tubig, at naroon ang isang mahal na tao ng kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Kapernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanhik sa kanya na siya ay lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay naghihingalo. Sa makatuwid, mga minamahal, ay doon sa Galilea dumating ang isang mahalagang tao na sinabi rito na ang kanyang anak na lalaki ay naghihingalo. Nung balitaan niya na si Jesus ay nasa Galilea, ay pinakiusapan ng tao na pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sumagot si Jesus sa versikulo 49. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus, at siya yumaon sa kanyang lakad, at samantalang siya ay lumusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Itinanong niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimula ng paggaling. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras, inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon, nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, at siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sangbahayan. Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea. Kaya mga minamahal, napakabuti kung ang tao ay sumampalataya kay Hesukristo. Si Hesukristo na itinakwil ng kanyang sariling kababayan at tumungo sa ibang lugar upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, kalakip niya ang mga dakilang tanda at kapangyarihan upang magpagaling ng mga may sakit at gagawa ng mga himala. Kaya dito, habang siya ay nasa Galilea, nakiusap sa kanya ang isang dakilang tao na ang kanyang anak sa Kapernaum ay naghihingalo na. Bagamat malayo ang lugar ng Kapernaum mula sa Galilea, ay sumampalataya ang tao kay Hesukristo na mapagaling niya
ang naghihingalo niyang anak, bagamat wala sila roon sa lugar ng Kapernaum kung saan nandoon ang kanyang anak na naghihingalo. Kung baga, minamahal, ang ginawa ni Jesucristo ay long distance healing. Bagamat wala siya roon sa lugar ng Kapernaum na kung saan nandoon ang anak ng dakilang tao, naghihingalo sa kasalukuyan, ay pinagaling ni Jesus sa magitan lamang ng salita na sinasabi sa versikulo 50, sinabi sa kanya ni Jesus, "Yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus at siya yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya ay lumulusong, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Tinanong nga niya sa kanilang oras nang siya pasimula ng paggaling. Sa kanyang ay kanilang sinabi kahapon. Nang 7 oras, inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na iyon ang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, at siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sangbahayan. Mga minamahal, mahalaga ang pananampalataya. Maraming mga tao sa kasalukuyan, sa ating kapanahunan, mga minamahal, ay duda pa rin na ang Panginoong Hesus ay Panginoon at tagapagligtas. Duda pa rin sila sa kapangyarihan ng Diyos. Lalo na sa mga tao na talagang mayaman at maraming pera, na ang kanilang panampalataya ay naroon sa kanilang kayamanan. Na bagamat marami silang salapi, ay iniisip nila na kumpleto na ang kanilang buhay. Ngunit pagka dumating ang panahon na kung sila ay magkakasakit, na ang kanilang pera ay hindi na pala makapagdulot ng kagalingan ng kanilang mga sakit, na kahit kaya nilang magbayad sa ospital, ay wala silang panampalataya sa Diyos. Kaya nararanasan nila ang mga pagsubok at nagkaroon sila ng mga pagdududa sa Diyos. Ang kanilang panampalataya ay sa kanilang kayamanan at sa pera. Ang akala nila makapagdugtong ng buhay ang pera dahil kaya nilang magbayad sa ospital. Ngunit, pag dumating ang panahon na hindi na kaya ng doktor ang pagpapagaling ng may sakit, doon pa lang nila maunawaan na ang salapi ay walang kapangyarihan. Bagamat ang ibang tao na mayayaman ay may panampalataya sa Diyos, ngunit may ibang mga mayayaman na mataas at mayayabang sa kanilang sarili. Nakala mo'y sila ay Diyos at hari sa kanyang sarili. Ngunit, pagka sinusubok na, darating na ang panahon ng paghihirap, bagamat maraming pera, na hindi naman pala makapagpagaling ng sakit ang salapi, doon na nila maunawaan na may hangganan pala ang kapangyarihan ng tao. May hangganan ang kapangyarihan ng doktor. May hangganan ang kapangyarihan ng kayamanan. Taliwas dito, mga minamahal, sa ikinukwento ng Biblia, isang dakilang tao, ibig sabihin, mayaman siya. Ngunit, nang nabalitaan niya si Jesus na nasa Galilea, siya ay taga Kapernaum, nakita niyang naghihingalo na ang kanyang anak. Tumungo siya kay Jesus, nakiusap, na pagalingin ang kanyang anak. Sumampalataya siya kay Jesus.
Dito sa kwento ng Juan Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54, ito ay kwento ng panampalataya at walang panampalataya. Si Jesus na gumagawa ng mga himala at pagpapagaling at nagtuturo ng magandang balita ng kaligtasan doon sa Nazaret, itinakwil siya. Pinagdudahan siya. Hindi sila sumampalataya kay Jesus, bagamat nakita nila ang mga kababalaghan. Ngunit, dito sa Galilea ay sinampalatayanan siya. Mga taong dakila sumampalataya sa kanya. Kaya pinagaling ang kanilang mga may sakit. Gumagawa ng mga himala si Jesus. Ngunit doon sa hindi sumampalataya sa kanya, ay hinayaan lang muna niya ang kanilang mga kalagayan. Dahil alam ng Panginoong Hesus na darating ang panahon na pagsisihan nila ang kanilang mga pagtakwil sa Kanya. Gayon din, sa kasalukuyan, mga minamahal, sa mga tao na may mga maraming salapi, mayayaman, nakalimutan na nila ang Diyos. Dinidiyos na nila ang kanilang salapi. Akala nila walang hangganan ng lahat. Ngunit, pag dumating na makaranas ng banig na karamdaman at wala ng kagalingan pa, doon pa lamang nila maiisip ang Diyos. Nawa, mga minamahal, habang hindi pa huli ang lahat, tayong lahat ay mananatili sa ating panampalataya sa Panginoong Hesus. Siya po ay handang tumulong sa lahat ng ating mga problema. Siya po ay handang magpapagaling sa anumang mga sakit na ating dinadaranas ngayon. Mga minamahal, magbalik loob nawa ang mga taong lumimot sa Diyos. Dahil ang mga taong lumimot sa Diyos, iyan po ay isang pagtatakwil sa Panginoon. Tandaan po natin na ang layunin at misyon ni Jesucristo ay pagliligtas ng ating kaluluwa. At kung ang sino man ang sumampalataya sa kanyang pangalan ay hindi mapapahamak, bagkus bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Praise God. Hallelujah. 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 Amen and amen.